katanungan po ba kayo? O idadagdag na information? Wala? Ngayon, nalaman tayo sa ikalawang digmaan. Dahil sa tingin nyo, natapos na ba ang unang digmaan ang pagdaigdig? Ang mga sigalot sa iba't ibang bansa, katulad na lang ng Europa at Amerika. Sino makapagbigay ng sagot? Sir Hubert? Sir, hindi po. Sapagkat ang mga libahan ay patuloy na gusto sa paglalayo gusto magpwede, kabawi, at pinagkakita ang laban sa mga bansa. Ang sa ilang sagot, Ginoong Hubert. Ngayon, maaari ko bang ilarawan? Maaari ko bang ilarawan ang nasa screen? Ano ang inyong nakikita o nahihinuha sa mga larawan dito? Sir? Pagbigay ng yung pananaw base po sa larawan, may makita po kung ano po yung mga pangyayari kapag nakaroon po ng sigalon, ng giyera. Makikita rin po dito po yung mga airplanes na nag-drop po ng mga bombs. At nakita rin po natin yung mga resulta ng mga giyera tulad na mga po ng pagtutong, tulad na mga kasira ng mga buildings na siya makaka-affect sa pamumuhay ng mga trivia lang din kasi diba sabi nila si Hitler daw ay mapatay ng tao. Ang gusto daw patayin ni Hitler ay yung mga Hudyo. Which means naniniwala siya na ang mga Hudyo ay isa silang masasamang tao. Kaya gusto niya ubusin lahat ng mga Hudyo kasi nga sila daw ang nag-uumpisa ng gulo. So, ayun ay last yung naalala sa inyong mga nagdaang pag-aaral, kailan nagsimula ang pandaigdig? Ang pandaigdig, digmaang pandaigdig. Pinipinig Jim? Sir, nagsimula ang pandaigdig ang digmaan noong isa ng Setyembre taong 1939. Magaling. Ang pandaigdig digmaan ay nagsimula noong September 1, 1939. Una ay ang paggawa ngayong plan, ating tatalakayin ang unang dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Una ay ang paggawa ng Japan sa Manchuria. Ginoong Elvin, maaari ko ba basahin ang talaya? Pagkagaw ng Japan sa Manchuria, noong 1931, nagaw ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Tinundenan ng Liga ng mga bansa ang Japan at sinabing mali ang ginawang paglusog. Kasunod ng pagkundina, tinawag ng mga liga ng mga bansa ang itiniwala sa mga liga ng mga bansa ang Japan. Last may tatlong dahilan kung bakit inangagaw ng Japan ang Manchuria at ito ay dahil sa una ay kapagusan sa ligas ni Yaman. Sir, ito ang Ang Japan ay isang maliit na bansang may limitadong likas na yaman, partikular sa mga yakong, bakal at iba pang binawang materials. Ang Manchuria, na bahagi ng China, ay mayaman sa carbon, bakal at agrikultura ng lupa na mahalaga para sa industrialisasyon.
pangatlo naman, pakibasa po. Ang Germany ay humiwalay sa liga noong 1930 sapagkat ayon sa Germany, ang pag-alis at pagbawal sa liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-armas. Pinasimulan ni Adolf Hitler, ang leader ng Nazi, ang muling pagtatag ng sandatang lakas ng bansa. Okay, class. Base sa inyong pagkakaalala, ano ang pangatlong dahilan? Sir, Ma'am Harvey na lang. Ang pangatlong dahilan ay ang pagsakop ng Italya sa Europa. Mahusay, maaari mo bang isalaysay ang pangatlong or ikatlong dahilan? Pagsakop ng Italya sa Europa sa pamamagitan ng Benito Mussolini, sinakop ng Italya ang Ethiopia noong 1935, tumira nilabanan ng Italya ang kasunduan sa Liga o Covenant of the League of the World. Ayan. So, layunin ng Italia magkaroon ng malawak na imperyo. Nais ni Benito Mussolini na buhayin ang imperyo Romano sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo ng Italia sa Africa. Ang Ethiopia ang naging malayang bansa sa Africa noong panahon iyon. Kaya naging target ito ng mananakop. So, pangalawa naman, Sa pagkakataon noong 1896 o labanan sa Adwa, noong 1896 natalo ang mga Italyano sa labanan sa Adwa laban sa Ethiopian Empire. Gusto ni Mussolini na makaganti at patunayan na mas makapangyarihan na ang Italia. so, ang sumusunod, pakibasa ng tayo. Pagpapakita ng lakas sa Pasipul. Ang Italia ay isang fascist na bansa na ilalim ni Mussolini at nais na ipakita sa mundo na kaya ng malinisang natin bilang makapangyarihan. Ang pananakot ay bahagi ng layunin na gawin isang makapangyarihang impyerno ang Italia. Okay, at ang panglima, Sir Elwin, ang pang-apo. Digmaang Sigil sa Spain. Nagsimula ang digmaang Sigil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig, ang Fascistang Nationalist Front at ang Socialistang Popular Army. Nanalo ang mga nasyonalista. Marami ang nadamay sa digmaang Sigil ng Spain dahil sa pakikialam ng ibang bansa. So, okay, class, ano naman ang ikalimang dahilan ng pag-itlog ng nasabing digmaan? Kinakala po ba? Sir Hubert? Sir, ang kalimang dahilan ay ang pagsasanib ng Austria at Germany. So, pakibasa, Sir Hubert. Nais mga mamamayang Australiano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikat na ito ay isisigaw na ng mga kasabi ng Arab powers, tulad ng France, Great Britain, at United States. Dahil sa kasaluman sa pagitan ng Chinese at Iran, ang nalabasan ng Golden Axis noong 1936, ang pagpupul ni Mussolini
sinasabi mo na Union, mga Austria, yung wala ng visa noong November 8. Okay? So, ngayon guys, ano naman ang ika-anin na dahilan ng pagsiklab ng ikalawang digmaan, pang-daigdig? Pero magkikaanin na dahilan ay paglusog sa Czechoslovakia noong taong Setyembre 1938, kung saan hinikayat ng Hitler ang Aleman sa Sudeten na pagsikapan na matamo ang kanilang autonomiya. And dahil dito, hinikayat ng England si Hitler na magbatas ng isang kulong sa mundo. Okay, so class, maaari ba kayong magbigay ng isa pang dahilan kung bakit sumiklab ang ikalawang digmaan? Anyone? Si Ma'am. Sir, ang paglusog ng German sa Poland at dito ay ang tuwing pangyayari ng paglusog sa ikalawang pandaigdig na kung saan ang pagpasok ng mga German sa Poland 1939. Ang pagbabaliktad ng Germany sa Russia na tapos humiti ay pagbabaliktad ng Germany sa Russia. Ang pagwawang pumirma ito ang Ribbentrop-Molotov. Isang kasunduan na hindi So, ganito naman yung dahilan na paglusog ng Germany sa Poland. So, A, hindi pagsali ng Russia sa organisasyon tungkol sa krisis ng Czechoslovakia. At ang letter B naman ay pagkainis ng Russia sa England na ang ipinadalang negosyador ng England sa kasunduan ng pagtutulungan ay hindi importante tao. So, may ipapagawa ko sa inyo, gawain 1, ilahan ko. Sir, makapasa na ako, sir. Ang buto, ating ang bawat grupo sa apat at gamit ang mga dahilan ng bawat asli sa dalawang digmaan ng daigdig na sulat sa papel, iaayos ang reko mula sa simula hanggang taas. Okay, at ang pangalawang gawain naman, mga Marchay. Gamit ang inyong cellphone at data, ang mga mag-aaral ay sasambuhin sa internet kung ano-ano ang mga buwan ng kanilang mga. Last, base sa inyong pag-research, ano ang epekto ng ikalawang digmaan pag-daigdig? Si Mangga. Maraming nasirang mga ari-arian. Tinatayang 60 na bansa ang naapektuhan sa digmaan. Maraming nasira ang kabuhayan sa infrastruktura. Bumagsak ang mga fascistang leader at mga sundalo sa pamumuno ni Adolf Hitler. So, mahusay, makagaling, kagilas-gilas na mga kasal. Ang pangatlong gawain naman, Venn diagram, research, super pangbasa. Sa isang buong papel, ang mga mag-aaral ang pinatulong ng bagay ng dalawang kung saan, Unang digmaan,
mag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, recap lang or looking back. Your own opinion na lang. Okay, pananako. At ang pangalawa, pagkaluster kalitutin. Paano nakapekto ang ikalawang digmaang pandaigdig sa buhay politikal at sosyal ng bansa? Sa aking palagay, hindi maganda ang naging bulot ng ikalawang digmaang pandaigdig sapagkat naging magulo ang istruktura politikal ng mga bansa, lalo na ang mga bansang apektado nito. At ganoon na rin sa sosyal na aspeto ng mga bansang sangkot sa nasabing digmaan sapagkat iba na rin ang kanilang pamumuhay gawa ng may kutuban, at iba pa. Minsan dahil hindi kakasakitan ng isang tao or isang leader. And then, ang pangatlo naman, sino-sino ang mga leader na nagpasimula ng pag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig? Mga Ako, sir, si Hitler na sila. Pangalawa ko, sir, si Benito Mussolini sa at pangatlo, si Emperor Hirohito ng Japan. At si Joseph Stalin Soviet sa Indo. At ang panglima ko, si Franklin Roosevelt sa United States. At pang-anim, si Winston Churchill ng United States. So, sa pagtatapos na ito, bibigyan ko po kayo ng isang pagsusuri at ipapasa nila natin. Thank you very much. Kaya mo muna tayo. Okay lang sa'yo, tuloy na lang. Pwede. I-postpone ko lang muna sa dali sa pamilya natin. Ah, sige.